mapagpala po umaga sa ating lahat. Salubungin po natin ang pagtitipon na ito ng isang masigabong palakpakan. Pwede ba pakisabi sa ating katabi na mahal ka ni Lord? Love ka ni Lord. Love ka ni Lord kasi sa mga oras na ito, hindi na naman ang matiwasay at mapayapa sa lugar na ito. Upang muli-muli ay makating tayo ng ating banal na salita. Salita na nagbibigay ng buhay at kapayapaan, katatagan ng ating pananalig at pananampalataya. Good morning po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating Panginoon. Ang babasahin po ngayon ay makikita sa Awit, chapter 25, verse 1 to 10. Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinaaabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan at pagtawanan ako ng aking mga kahawan. Mga may tiwala sa iyo, huwag malagay sa kahihiyan, at ang mga taksin sa iyo, magdanas ng kasawian. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban, at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo ako mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapon, ikaw ang inaasahan. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mo wagas, na ipinakikita mo noong panahong lumipas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mo, walang katapusan. Ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Si Yahweh ay mabuti at siyang makatarungan. Itinuturo niya ang makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba siyang gumagabay, sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay. Sa lahat ng mga tao, sumusunod sa utos at tipan. Siya ang sumusubaybay. Amen po. Oh, praise God, Jesus, hallelujah. Sige po, inupo po natin ang ating mga ulod, gawin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Oh, praise God, hallelujah. Oh, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, Ama, sa umagang ito, papuri at pasasalamat ang aming inaalay sa iyo, Lord God. Lord, salamat sa panibagong umaga na binigay niyo po sa amin. Salamat sa panibagong kalakasan, Panginoon, na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin. Sa bawat umaga, Lord God, na gumigising po kami ng malalakas, malulusog, kasama ng aming buong pamilya. Maraming salamat po, Ama. Salamat, Ama, sa paggabay sa bawat lakad namin, Lord, sa bawat lakad ng aming mga anak, Panginoon, lalong-lalo na po ang mga nagsisipagtrabaho, malalayo po sa amin. Lord, salamat po, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang yumayakap, Lord God, ikaw ang nagbibigay ng lakas, protection, para po sa aming mga anak. Maraming salamat po. Sa umagang ito, Lord God, inirinig po namin, Ama, na ibaba mo po ang power ng anointing mo, Lord God, sa man of God na gagamitin mo ngayong umagang ito. Lord, ibaba mo ang iyong anointing sa kanya, Lord God, na lahat ng mamumutawi sa kanyang mga labi, mga salita, Lord God, ay matanim ito sa matabang parte ng aming mga puso, Lord. At lumakad kami, Panginoon, ng naaayon sa iyong kalooban. Lord, ang mga music team na gagamitin mo po ngayong umaga, lalong-lalo na po yung pinili, Lord God, na mag-lead ng worship ngayon. Lord, ibaba mo po ang anointing mo po sa kanya, Lord God. Lord, na madala niya ang buong kongregasyon na ito sa iyong kataas-taas ang luglukan, Ama. Lord, na walang may tataas, kundi ikaw lamang, Lord God. Linisin mo po ang kanilang mga puso. Ihanda, Lord God, ang kanilang mga espiritu, Lord. Na Lord, maibigay nila ng 100% ang kanilang pong pananampalataya at ang kanilang pagtugtog na gagawin ngayon, Panginoon. Ikaw lamang ang maitataas. Maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Hawiin mo po ang daan, Lord God, na lahat ng iyong mga miyembro, Panginoon, makararating po sila ng ligtas na yung umagang ito, Lord, na makarinig ng iyong mga banal na salita. At Lord, inaangkin namin, Panginoon,
Papuri at pasasalamat, inaalay namin sa iyo, Lord God, sa iyong banal na pangalan, Heso Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Handa na po ba tayo papuri sa ating Panginoon? Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, mabalat ka at narito ka. Amen. Papuri
pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Ang nais ko, ang presensya mo. Sa Kalbaryo, ang siyang daan ng pag-ibig mo, lahat inupasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nabagin, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikaw matayan, sabayin walang hanggan. Dakila, pag-ibig mo, Jesus,
year. Tulungan mo kami, tulungan mo kami lahat. O Diyos, Hallelujah, Father. We thank you, Father God, dahil hindi ka nagkulang. Sabi mga buhay, sobra lakas na sobra. Walang nangutong na mga anak ko na nagkaniwala sa iyo. Sobra lakas na mga provision mo. We just want to thank you sa ating mga buhay, Panginoon. Tulong-tulong mo kami ng pasasalamat. Dahil ito ang aming Diyos sa Diyos ko. Napakabuti, Jesus! Come on, church! Oh, si Jesus lang ang ating kailangan. Wala po iba. Yes, Oh, amen. thank you, Jesus. Sa lugar nito, Panginoon, alam namin na pinupuno ito ng mga anghel. Hindi man namin nakikita, Lord. Open our spiritual eye para makita namin the spiritual things sa iyong pagdinala sa church na ito. Dahil alam namin kung saan ka, milyon-milyon na mga anghel ang iyong kasama. Kaya salamat po ng marami sa iyong Panginoon. Napakabuti mo. I-bless mo ang bawat family na narito ngayon. Panginoon, at alam ko na yung regarding ang good provider God. At pagaling mo lahat na may mga sakit kayo. O Jesus, just want to thank you. Wala ko kaming sasabutin sa aming mga puso. Kung hindi ang pasasalamat na walang mali, O Lord God. Bless your people, Lord God. Bless this church, God. Bless us all, Lord God. We give you praise. We give you glory. In Jesus, my name we pray. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Gusto po kayo. Better than yesterday. Ayan, thank you Lord po. So, mabuting balita po na pag-inilay-nilayan po natin sa sandali ito ay matatagpuan po sa 1 chapter 19 verse 30. Ito po ang sinasabi ng mabuting balita. Nang masiksik ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyugot niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na aming Ama na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, muli po ay tumutulog kami ngayon sa banal na harapan upang muli-muli po kayong papurihan at pasalamatan. Kayo po ang aming Diyos na buhay noon, ngayon at magpakailanman. You're the Lord of Lords, you're the King of Kings, and you're the Holy One of Israel. Kayo po ang aming kalakasan, kayo po ang aming kagalingan, kayo po ang aming kagalakan, kayo po ang aming katagumpayan, kayo po ang aming kapayapaan, at higit sa lahat, kayo po ang aming kaligtasan. Kayo po ang nagniningning na liwanag na bumabalot sa buong sanlibutan. Sa mga sandali pong ito, Ama, kami po ay dumadalangin na nawa po ay padaluin niyo po ang pong priestly anointing sa man of God na isinugo niyo po sa mga oras na ito. Nawa po ang mamutawi lamang sa kanyang mga labi ay ang inyong banal at makapangyarihan salita na nais ng pahayag sa bawat isa na narito. Dalangin niyo po namin naman na pusan niyo po ang aming mga spiritual heart, spiritual eyes, and spiritual ears upang lahat po ng mga banal at makapangyarihan salita na ihahayag niyo po sa mga sandali ito ay tumingo po sa aming mga isipan at magamit po namin sa data nang marakarating po kami ng maluwalhati sa inyong kaharian ng Diyos. Ang lahat po ng ito, Ama, ay ang dinadalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo na aming tanging tagapagligtas. Amen. Dakila po ang ating Diyos. Hallelujah. Kanina, habang umaawi tayo, bigla ko pong naalala yung mga bagay na
Pinaalala ni Lord. Sabi niya, alam niyo po ba na napakadaming pagpapala ng Panginoon sa atin na kung minsan hindi natin nakikita? Amen? Nandyan po yung buhay natin, yung life, yung ating grace, yung grace na mula sa ating Panginoon. Yung mercy, His mercy endures forever, sabi niya sa kanyang salita. Yung pong peace, kapayapaan, yung strength, kalakasan, provision, knowing that He is our greatest provider, protection, our protector, forgiveness, at yung pong love, unconditional love, eternal love, na pinakita na sa atin sa cross ng Kalbaryo. At higit po sa lahat ang salvation na binigay niya sa ating lahat. Kaya come on, church, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Yun ay mga bagay na kung minsan hindi natin nakikita, hindi natin napapansin. Hallelujah. Sabi po, yung Lenten time, ito daw po yung time kung saan sobrang kailangan tahimik lang, kailangan huwag kang maingay. Kasi sinasabi po na ang ating Diyos ay patay daw po. Ang ating Panginoong Jesus ay patay. So sabi, huwag kang maliligo kasi pag naligo ka, pupula yung dugo. Naririnig niyo po ba yung mga ganong sinasabi? Yes. Tapos, naalala ko nung bata po kami, sabihin, uy, mag-ano ka na, dayak na, dali, maligo na. Kasi pag nag-alas 3 at nakaanuhan ka ng Panginoon sa krus, parang ganun po. Sabi niya, sa daloy daw po ang dugo. So, hindi ka na pwedeng maligo. Yun po ay mga bagay na dito lang. Hallelujah. Hindi po natin dapat panghawakan or anuhan po yun. I-rely ba yung mga sarili natin doon? Kasi ang ating Diyos ay magpagtagumpay. Ang ating Diyos ay mapagtagumpay. Ang ating Diyos ay mapagtagumpay. Come on, church! Mapagtagumpay! Mapagtagumpay! Victorious po ang ating Diyos sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya nanatiling patay sa krus. Hallelujah! Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Mukha po bang Biyernes Santo? Hindi! Hallelujah! Pinagpala tayo. Pakisabi po sa inyong katabi, mapagtagumpay ka, kapatid! Mapagtagumpay ka, kapatid! Hallelujah! Mapagtagumpay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran din po na nanonood. Dad Chairman, good morning po. At sa lahat po. So ito po yung time na kung minsan parang ang tahimik lang, di po ba? Sasabihin nila, uy, ito yung time na nagmumukha na din pong reunion. Bakit? Kasi walang pasok. Di po ba? Holy Week. Sabihin nila walang pasok or nag-book ka na ba? Sabihin ng iba, nagmumukha na po siyang reunion. Nagkakaroon na ng trip, pupunta sa ibang lugar, punta sa ibang bansa, punta sa ibang kusan man. Di po ba? Pero, ang iba po, hindi nila alam na ang kahalagahan ito ay yung dapat makita natin na ang ating Diyos ay buhay. Ang ating Diyos ay buhay. Hindi siya nanatiling patay at ang ating Diyos ay mapagtagumpay. Ano to? So over the week po, napag-aralan natin kung ano po yung ibig sabihin ng cross, kung ano po ang mga dahilan, ano po ang mga benefits, mga bagay na tumutugon at papakita po ng kabutihan ng Diyos mula sa Isaiah 53, 5, He was pierced for our transgressions. The punishment that brought us peace was on Him. Hallelujah. Hallelujah. So, Jesus took your place. Pakisabi po sa inyong katabi, ang ating Panginoong Jesus ang kumuha ng pwesto mo. Kumuha ng pwesto mo. Yes, Jesus took your place. Na dapat ikaw yung ilalagay doon sa krus. Hallelujah. Kita mo yung mga tao doon, naglalakad sila. Yung iba, tinatakpan yung mukha nila. Hagupit, 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 hagupit. Kasi ang paniniwala daw po nila doon, na ang kasalanan nila, yung nagagawa nilang kasalanan sa araw-araw, at least magle-lessen or parang at least gagaan. Parang ganon. Pero sabi po ng Lord sa atin, it is, ikaw ay laging nandyan sa tabi-tabi, sa umpukan, nandyan ka, nakikinig ka. Hallelujah. Isa po tayo sa mga yun. Amen? Isa po tayo doon. Palamura, palasalita ng mga bagay na hindi maganda. Ikaw yung ating Diyos sa cross ng Kalbaryo. Pakisabi po sa ating katabi, mahal ka ng ating Panginoon. Hindi lang po mahal, mahal na mahal ka ng ating Panginoon.
Hallelujah. Kanina nung kinakanta natin yung dakila ka. Dakila ka. Sabi po sa Hebrews chapter 10:12, but when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Sabi po dito, no more sacrifices needed. No more trying to earn salvation. Hallelujah. May mga iba kasi po magsasabi, oh, kami lang ang maliligtas, kami lang ang tamang, ito lang. Pero wala po. Hallelujah. Jesus, okay, the cross closed the old chapter of sa buhay ng bawat isa. Sabi po dito, no more sacrifices needed, no more trying to learn or to earn salvation. Jesus finished. You don't have to strive. Grace has already done it for us. Hallelujah. Grace has already done it for us. Narinig ko na po ito over and over and over sa ating po mga preaching sa mga nagdaraang panahon, sa mga nagdaraang linggo. Hallelujah. Grace has done it for us. Yung grasya ng ating Panginoon. Sasabihin mo, Pastora Nina, nagtatights naman po ako. So sigurado po ako may good points ako kay Lord. Kumbaga sa mga pag bumibili ka ng gasolina, may earn points. Kagagay mo, Lord, may good points ako. Kasama yan. Pero, hindi po. Pastora Nina, nag-a-attend po ako ng church every Sunday. Pastora Nina, sumasama po ako sa equipping. Sumasama po ako sa music team. Sumasama po ako sa mga gawain. Hindi po ang effort natin ang magliligtas sa atin. Hindi po ang mabuting gawa. Hindi ang effort ng bawat isa. Sasabihin mo sa kapatid mo, ito hindi nga nagsisimba eh. Hindi nga siya nagpupunta sa church, hindi nga siya nakakarinig ng salita ng Panginoon. Which is nakakalungkot. Hallelujah. Pero hindi po sa ating mga gawa or sa ating mabubuting gawa kung ba tayo nagkaroon ng kaligtasan. It's all because sa finished work ni Christ sa cross of Calvary. Come on, church! Come on! Woo! Dahil po sa ating Panginoon, sa ginawa na sa cross ng Calvary. Kaya kahit sabihin mo na nagsisimba ka, nag-church ako, nagbibigay ako ng tithes ko, ng love offering ko, lahat ginagawa ko para sa sambahan. Hindi po. Hallelujah. Hindi po sa gawa natin o sa gawa ng ating mga kamay. Si Lord ang source natin. Si Lord ang nagbibigay, nagpapala sa atin. Kaya hindi ka dapat manangan sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong karunungan, sa sarili mong lakas. Dahil lahat po yan, kayang-kayang itwis ng ating Panginoon. Lalong-lalo na kung hindi align sa purpose niya sa buhay mo. Hallelujah. So hindi po sa lakas natin, hindi sa lakas mo. Hallelujah. Kundi sa lakas ng ating Panginoong Jesus. Isang malakas nga po palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Sabi kanina, may lakas ang ngalan mo. Tunay na may lakas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, ang effort po natin, ang good works natin, wala po yan sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po doon, parang maruming basahan lang. Wala pong makapagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos lamang, wala nang iba. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa yung number 1? Number 1 is, asa na yun? The cross was the payment for the sin. So ating kasalanan, ang ginawa po ng ating Panginoon, yun ang payment sa ating mga kasalanan. Para po tayo ay matubos. Number 2, sabi po, the cross closed the old chapter. Hallelujah. Hindi ka na tinitignan ng ating Panginoon na marumi. Hindi ka na tinitignan ng ating Panginoon na makasalanan. Hindi ka na tinitignan ng ating Panginoon na, ano po, tinatangi niya, na inilalayo niya, na hindi ka kabilang sa mga anak niya. Di po ba nasa atin yung birthright na yon? Birthright natin. Hawakan niyo palagi. Tinuring ako ng Diyos na anak. So, hahawakan ko yun. Birthright ko yun. Identity ko yun. Hindi man ako kilala sa mundo, wala man akong fame, wala man akong followers na milyon-milyon, wala man nagla-like, nagpupuso, or nagki-care sa mga sinesend ko or sa mga pinopost ko. Pero sigurado ako, ang Diyos Ama, ating Diyos ang nakakakita ng lahat ng ginagawa mo. Hindi kailangan makita ng mundo, kasi hindi naman ito yung mundo natin eh. Naniniwala po kayo doon? Sino po dito yung gusto? Sa mundo lang. So sa langit. Sa langit. Man! Hallelujah. Hindi po ito ang ating permanenteng destinasyon. Hallelujah. Tandaan po natin, passers-by lang tayo.
Ano man yung mga bagay na meron ka sa kasalukuyan, ano man yung mga possession mo, ano man yung mga magagandang bagay na nasa sayo ngayon, mga blessings na yan. Tandaan po natin, Pastor's Kaya, lilipas ang lahat. Hallelujah. Nakikita natin evidently sa mga katakarating nating bansa. Sa panahon na ito ngayon, nakikita na po natin. Hallelujah. End times, nagaganap. Nagaganap na. Kaya po tayo bilang mga anak ng Diyos, we should be discerning. We should be prayerful. Hallelujah. Vigilant in spirit and in truth. Na hindi lamang kung ano-ano yung lagi kang updated sa social media. Lagi kang updated sa mga nangyayari sa social media. Ay, naku, hindi pa ako nakapag-post. Hindi pa ako ganito. Dapat updated ka. Jesus ka sa buhay mo. You don't need everything. You don't need anything. Si Lord lang sapat na. Si Lord ay sapat na. Hallelujah. So, ibig sabihin, cover ng lahat ng pangangailangan mo. Material, financial, spiritual, physical, lahat yan, cover na pag si Lord ang naging priority mo sa buhay mo. Kapag si Lord ang nasa puso mo. Kapag si Lord ang inuuna mo palagi. Hallelujah. Hindi sa good works, tandaan po natin yan, hindi. Lord, nagbibigay ako ng tithe, hindi. Dahil pupunta ako sa church, hindi. Uma-attend ako sa church. Tandaan po natin, ang tanging kaligtasan lang po natin. At ating makakamit ito ay sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Yes. So number 3 na po, of the temple was torn into two from the top to bottom. Hallelujah. Sabi po dito, the veil separated man from God, and only priests could enter before. But when Jesus died, access was opened. Di po ba good news yun? Hallelujah! Good news po! Amen! Palakpakan natin Diyos! Good news! Yes! Hindi mo na kailangan ng mediator. Hindi mo na kailangan ng kung sino man dyan para lang makalapit ka sa ating Panginoon. Straight to the point. Makakalapit ka sa Kanya. Ama, sa langit, kailangan ko po ng ganito. Kailangan ko po ng kalakasan. Hinang-hina na po ako. Hindi ko na kaya ang mundo. Ama, kailangan ko ng probisyon. Ibuhos mo po yung masaganang probisyon sa buhay ko. Sa buhay ng mga anak ko. Ama, kailangan ko ng kagalingan. Hallelujah. Pinuksan niya yung access para makago ka straight. Hindi mo na kailangan ng kung sino-sino pa. Hallelujah. Sabi po dito, now you can come boldly to God. No middleman, no distance. 24/7. Ang problema po, ang tanong, kung nakakalapit ka talaga boldly. Kasi mahirap lumapit kung may tinatago ka pa. Hindi mo confess. Hallelujah. Alala niyo po nung kay Eva at Adan, nakain nila yung mansanas na nagkaroon sila ng karunungan. Di ba nung nalaman nila na, di ba nagtago sila? Nalaman nila, nagkaroon sila ng diwa, nagkaroon sila ng kaalaman na ganun pala yung nagaganap. Na wala pala silang saplot, nagtago sila. Nung tinawag sila ng Panginoon, Eva, Adan, hindi sila agad nagpakita. At doon, nalaman ng ating Panginoon na sila ay nagkasala. Tayo po ba ganun din? Kapag nagkakasala, nagtatago tayo. Instead, na i-confess mo sa ating Diyos na makasalanan ka, nakagawa ka ng kasalanan, itatago mo pa, itatatwa mo, sasabihin mo na wala akong ginawa. Guilty po tayo dyan. Guilty po ako dyan minsan. Sa halip na sabihin natin na i-confess natin sa ating Diyos ang ating kasalanan, magtatago pa tayo. Papabulaanan pa natin, hindi ako nagkasala, hindi ko ginawa yan. Ano ba? Amen? So, huwag po tayong magpabulid, huwag tayong sa gawa ng kaaway na alam mo nakagawa ka ng kasalanan, itatago mo pa. Hallelujah. Hindi po nalulugod ang ating Panginoon sa mga ganong gawa. Sabi po, you can come boldly to God. Hindi ang kasalanan po ang makapaglalayo sa atin sa pagmamahal, sa pag-ibig ng ating Panginoon. Yung pag-ibig na napakataas, napakalawak, at napakalalim. Hallelujah. Hindi masusukat. Hallelujah. Sabi po, no middleman, no distance.
lalapit ka lang sa ating Panginoon. Gusto nga ni Lord yung broken spirit ka eh. Yung talagang, Lord, hindi ko na kaya. Naglulupasay ka na sa harapan ni Lord. Mas gusto ng ating Panginoon yun. Nakikita niya na yung anak ko, dumedepende talaga sa akin. Yung anak ko, nagtatrust talaga sa akin. Yung anak ko, ako lang talaga ang tinitignan niya. Hindi siya umaasa sa paligid niya. Hindi siya umaasa sa mga magulang niya. Hindi siya umaasa sa mga taong nagsusuporta sa kanya. Hindi. Hallelujah. Gusto ng Lord yun. Makikita niya yung heart natin na dependent ka lang sa ating Panginoon. Sa Kanya ka lang nakatingin. You focus your eyes sa ating Panginoon. Sabi po, yung pagmamahal na pinakita ng ating Panginoon, napakataas, napakalawak at napakalalim. Hallelujah. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Ito yung pinakagusto kong part din eh. Sabi yung quality ng love ni Lord. Yung quality, yung kalidad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi nagbabago. Kahit na nakakagawa ka pa ulit-ulit, cycle na ba? Pattern na ng buhay mo, ng kasalanan. Pero, nandun po yung pag-ibig ng Diyos na hindi nawawala at hindi nagbabago. Yung quality ng love niya na dinemonstrate niya sa cross. Ganong pagmamahal po na hindi mo makikita kahit saan ka pumunta at hindi ka makakabili kahit saan ka bumili. Hallelujah! Yung pagmamahal sa tao, kapag ka nasa mundo ka, sabihin sa'yo, isa pa, nakakadalawa ka na ha, isa pa, mauubos na yung pasensya mo. Di po ba? Mauubusan ka na ng mahabang pasensya. Isa pa, talaga. Sige pa, isa pa. Di ba? Pero sa ating Panginoon, wala pong pagkaubos. Ang pasensya, pagmamahal ng Panginoon, yung kalidad. Yun yung pinakagusto ko, yung quality ng pagmamahal ni Lord sa atin, hindi nababawasan. Kahit na gumawa ka ng kasalanan kaninang maga, pagising mo, nakagawa ka ng kasalanan kaninang konti lang, hindi nagbabago. Hallelujah! Kung i-absorb po natin at ating ilalagay sa puso natin, sa isip natin, mahal na mahal, wala ako ni Lord. Walang kaubusan yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Inaantay ka lang po niya. Pakisabi sa inyong katabi, inaantay ka lang ni Lord, kapatid, na magbigay ng yung pagmamahal din sa Kanya. Hallelujah! Praise God! So, balikan ko po. Ano po yung number 1? The cross. Okay, what's the payment for the sin? Number 2. Close the old chapter. Yes, number 3. Open access to God. Hallelujah. Na hindi na natin kailangan ng kung sino man, middleman, or kahit ano pa yan, straight to the point, makakalapit ka sa ating Diyos Ama. Hallelujah. Dahil sa cross, na si Jesus ay napako, namatay. Pinakita na yung kapangyarihan niya. Hallelujah. Siya lang ang makakagawa. Walang sino man. Kaya kahit pumakita natin ng ibang tao, nagpepenitensya, gumagawa ng ganito, gumagawa ng ganyan, hindi po. Tanging ang ating Diyos lamang ang makakagawa ng mga ganung bagay. Hallelujah. And the cross has the power to set us free. Ang cross lamang po. Hallelujah. Sa lahat ng mga bagay na nag-hold sa iyo. Kapag naaalala mo ang cross, hallelujah, makikita mo ang pagmamahal ng ating Diyos. Hallelujah. Buksan po natin sa number 4. Okay, saan na yun? Yan. Number 4. Ayan. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. The cross. Very good. The cross demands a response. Paano po kaya tayo magre-react? Paano kaya tayo magre-respond? Sa cross. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng Lord, it is finished. And the final power of the cross. Yan yung final. Sabi niya, tapos na. Tapos na. Praise God. So, ituloy po natin. Sabi dito sa Galatians, ay, nasa na po? Ako na wala. Ayan, dito po sa Galatians 2. Isa po ito sa mga paborito kong verses. Tayo po, sabay-sabay. 1, 2, 3. I have no and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body,
I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Come on! I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Wow! What a word mula sa ating Diyos. Sabi po doon, you cannot see the cross and stay the same. Kita mo yung cross, pero wala kang transformation. Walang pagbabago. Hello? Then, it calls for surrender. It calls for surrender. It calls for transformation. Hallelujah? You cannot see the cross and you just stay the same. Hindi ko kaya talagang magbago. Sabi po doon, napakalinaw, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. Kung gusto mo talagang magbago, at iniaalay mo kay God, sa ating Panginoon ang iyong buhay, sinusurrender mo sa Kanya, kakayanin mo, kapatid. Hallelujah. Hindi na ikaw, hindi na yung sarili mo. Hindi na yung sarili mo yung nagaganap or yung nag-uudyok sa'yo ng gagawin mo. Kundi, ang ating Panginoon na. Hallelujah. Sa awa at biyaya ng banal na Espiritu na nasa sa'yo ngayon. Hallelujah. Kayang-kaya mo magbago. Transformation. Hindi ka pwede na magna 19 years na tayo sa church, pero konting pitik lang, tampo ka na. Konting hindi ka nakausap, hindi ka napansin, tampo ka na. Medyo napagsabihan ka ng konti, tampo ka na, alis na ako. Medyo hindi ka napansin, medyo feeling mo sa'yo, para sa'yo yung word, parang feeling mo ganito, tampo ka na. Hello mga kapatid. God is working on ways na hindi natin nakikita. If you feel na nangungusap ang Lord sa'yo, kumakausap sa'yo, that means God, si Lord ang nakikipag-usap sa'yo. At hindi mo kailangan patigasin yung heart mo. Hallelujah. You cannot just stay like that na walang pagbabago. 19 years? Stay the same? Wala lang yung cross? Hindi po ganon. Hindi po ba? Kailangan makikitaan tayo ng pagbabago. Transformation, sabi po. You cannot see the cross and stay the same. It calls for surrender. Surrender. It calls for transformation. May mga bagay na hindi mo kaya on your own. Hindi mo kaya. But by the grace of the Lord, simula sa kanyang grasya, sa kanyang habag, na hindi nauubos, biyaya ng habag, biyaya ng awa, His mercy endures forever. His love and His mercy. Di po ba sabi? Kakayanin mo. Sasabihin ng iba, tao lang ako. Hindi po. Kakayanin mo by the grace of the Lord. Ang Diyos ang mamumuna sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas para magampanan at malagpasan mo yung mga kinakaharap mong pagsubok. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Amen? Lahat tayo may pinagdadaanan sa oras na to? Amen? Yes! Hindi mo man yan nakikita, spiritual battle man, spiritual warfare man yan. Kapatid, ang Diyos ay sumasa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya aabandonahin. Hallelujah. Tumataas man po ang mga bilihin sa paligid. Tumataas man po ang bigas, ang gasolina, ano pa? Kuryente. Pero lahat po, yes, tama po. Lahat. Pero ang grasya ng ating Panginoon, pataas, ng pataas, ng pataas, at hindi ka maaapektuhan, kapatid. Kasi meron kang Diyos na tapat at hindi nagbabago. Yung grace ni Lord noon, ngayon, magpakailanman, yung faith na nasa sayo, niladagdagan ng Panginoon yan. Basta siya lang yung dedependehan mo. Hindi ka dedepende sa anak mo, hindi ka dedepende sa asawa mo, hindi ka dedepende sa trabaho mo, hindi ka dedepende sa kung anong mga bagay na nagsuporta sa'yo. Hallelujah. Taasan mo pa yung panalangin mo, taasan mo pa yung pananampalataya mo, kahit na tumataas na lahat ng bagay, tumataas na lahat ng bilihin sa ating paligid. Hallelujah. Tandaan po natin ang ating Diyos ay buhay. Ang ating Diyos ay mapagtagumpay. Kaya kahit na yung mga pagkukulang, na tingin mo pagkukulang, hindi po yan. Dahil may bibigay ng Lord ang lahat ng iyong pangangailangan. Lahat ng aspeto ng buhay natin.
Hallelujah. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos. Praise God. Sabi po, if He gave His life, kung binigay ng Panginoon yung buhay niya, how can we hold ours back? How can we hold ours back? Kung si Lord nga nabigay niya yung buhay niya, bilang isang Diyos, di ba? Ikaw ba? Sabi sa'yo, isurrender mo na kay Lord yung buhay mo. Surrender mo na. Pero, you keep on, resisting. Hindi. Okay lang. Okay pa ako. Okay lang. Mga kapatid, nasa end times na po tayo. Evidently, nakikita natin ang mga bagay na nagaganap sa paligid natin. And there's no turning back. Papunta na po talaga tayo sa glorious day ng ating Panginoon. At makikita natin ang glory ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Basta maging matatag. Basta maging yung pananampalataya natin sa ating Diyos. Huwag kang bibitiw. Huwag kang bibitiw hanggang sa huli. Kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Come on, church! Hindi ka niya pababayaan. Si Lord ang ating sandigan. Si Lord ang ating sandigan. Hallelujah. Huwag kang bibitiw. Madami mang nagaganap sa paligid mo. Keep your eyes focused sa Panginoon lamang. Huwag kang mabahala, huwag kang mag-worry, huwag kang ma-discourage sa mga bagay na nagaganap. Magaganap talaga po yan. Pero nandun yung peace. Yung peace natin. That peace na hindi mo maintindihan, that surpasses all understandings. Na Lord, hindi ko maintindihan, pero hindi ako pinakabahan dahil tumataas yung mga bayarin. Di ba? Peace na nanggagaling sa ating Panginoon. Kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Yung mga anak ko na nasa ibang lugar, yung anak ko na nasa ganitong lugar, hindi pababayaan ng Panginoon. Dahil alam ko na covered and protected siya ng malabay na pakpak ng ating Panginoong Yesus. Ang dugo niya ang nag-iingat, nagbabalot kung saan lugar siya naroroon. Speak the word of God. Continue speaking, continue confessing and declaring na ang ating pong mga mahal sa buhay na nasa malalayang lugar ay iniingatan ng ating Panginoon. Hallelujah! Come on, church. Ay, na-close. Okay po, konti na lang. At dito po, sabi po, ayan. So, if He gave His life, how can we hold ours back? So, tayo po ang makakasagot niyan. If God is calling, kailangan mo pong sagutin. Hallelujah. If God is speaking, nangungusap si Lord sa'yo sa umagang ito, then do not harden your heart. Listen. Listen sa kanyang voice. So, sabi po sa ating conclusion, when Jesus said, it is finished, eto po, bilang conclusion po sa ating pag-aaral ngayong umaga, your sin was finished, your shame was finished, your bondage was finished. Your guilt was finished. Lahat po ng yan, tinapos na ng ating Diyos. Come on, church! Come on! Come on! Woo! Di ba napakagandang balita po? Hallelujah! Hindi ka na tinitignan ng Panginoon ng mga kasalanan. Hindi ka na tinitignan ng Panginoon na alipin ng kasalanan. Kung dati kang gumagawa ng kasalanan, hindi ka natitignan ni Lord ng ganyan ngayon. Di ba sabi nga po, kung simple naman ng dugo ang iyong kasalanan, kayang gawin ng ating Panginoon kasing kulay ng niebe. Kaya niyang gawin niyan parang niebe. Hallelujah! So walang dahilan para ikaw ay mamuhay at isipin mo na, Lord, makasalanan ako, hindi ko kayang mamuhay sa katuwiran mo. Hindi po. Hallelujah! It needs ng surrender. It needs ng iyong heart na ikaw lamang ang makapagbibigay by the grace of the Lord. Hindi mo kasi kaya. Huwag mong patigasin ang iyong puso. If God speaking right now sa'yo, just listen to His voice. Sabi po dito, sana. So the cross settled it all. So stop living like it's not done. Walk into what He has already finished. Hallelujah. Lumakad tayo na kasama ang katagumpayan ng ating Panginoon. Kung dati kang manginginom, kayang-kayang pagtagumpayan ng Panginoon yan. Lumakad ka, nakasama mo ang Diyos. Kapatid, tapos na ako dyan. Hindi na. Binago na ako ni Lord. Kung dati ka na nandadaya, timbangan, or kahit ano man yan, binago na ako ni Lord. Binago na ni Lord yung puso ko.
Binago na ng Diyos. Wala na yung old chapter ko sa buhay ko. Wala na yung old self ko. Hallelujah. Kung dati lagi kang palamura, lagi ka nalang putot kutsinta, kung ano-ano sinasabi mo na hindi maganda, nasa umpukan ka, binago ka na ng Panginoon. Bayis lang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So sa ating reflection po, konti na lang. Number 1, sabi po, what are you still carrying that Jesus already finished? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Meron pa po ba? What are you still carrying that Jesus has already finished? Lord, kailangan ko ng kalakasan kasi lupaypay na po yung aking physical na katawan. Lord, kailangan ko ng kagalingan kasi lupaypay na po yung aking katawan. Lord, kailangan ko ng karunungan kasi hindi ko kayang makapagtapos ng pag-aaral kung wala po yung grace and mercy mo na bibigyan mo ko ng wisdom. Hallelujah. Lord, hindi ko kaya kung kaya ko bang makapag-aral pa? Lord, kaya ko ba kung ano pa? Sa taas ng bilihin ngayon, kaya ko pa po ba, Lord? Hallelujah. Sabi ni Lord, hallelujah. Lahat ng mga binabata natin, mga iniisip natin, ibigay mong lahat siyang kay Lord. Hallelujah. Sabi doon, enjoy at mag-rejoice ka at live in God's righteousness. Hindi mo man kaya ang mundo, dahil kasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Hindi ka nag-iisa. Hallelujah. Yun lang, napakasarap mo, di ba? Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos wherever you go, whatever you do. God is with you. For God is with you, who will be against you? Wala. Di po ba? Kasama mo ang Diyos, sinong gagapi sa'yo? Wala. Dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Hallelujah. Sa bilang panghuli po, sabi po, why are you fighting battles that were already won? Bakit patuloy ka pa rin nakikipaglaban sa mga bagay? Hallelujah. Yung mga battles ng buhay natin na napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Hallelujah. Napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Praise you, Jesus. At sabi po doon, lay it at the cross. Lay it at the cross. Kung ikaw man sa umagang ito, yung humihingi ng kalakasan sa Panginoon para mapagtagumpayan mo yung mga hamon ng buhay mo, lay it at the cross. Kung ikaw man sa umagang ito, yung dumaranas ng pagsubok, kagalingan, kalakasan, complete healing, lay it at the cross. Ikaw man yung nangihingi ng provision mula sa Panginoon, may hinihingi ka even sa pinakailalim, deepest petition ng iyong puso. Lay it at the cross. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo manalangin sa ating Panginoon. Come on, church. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. We give you praise and we give you glory. Hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of your Son, Jesus, we give you praise and we give you glory for this wonderful morning that you've given to each and every one of us, Lord. Salamat po sa biyaya ng buhay at kalakasan. Sa biyaya po ng Diyos ng bawat isa. Salamat po, God, sa malayang oras na ito na kami nakalalapit sa iyo. Hallelujah. Amazing is your grace, Lord. Hallelujah. That saved a wretch like me. Isang marumi, isang makasalanang tao, Lord God. But Lord, salamat for you have given your Son Jesus para po, Lord, magkaroon kami ng kaligtasan. Salamat po, aming Ama. Salamat. Come on, church. Say something. Thank you, Jesus. Thank you po. Thank you po for that blood that you've shed on the cross of the Calvary. To each and every one, Panginoon, salamat. Salamat, Lord, sa kagalingan ng bawat isa, sa kalakasan, sa kapayapaan, sa kaligayahan, sa kasayahan, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong provision, O God, sa iyong protection, sa iyong manifestation sa aming mga buhay. Lord, ikaw ang aming mapagtagumpay na Diyos. Ikaw ang aming mapagtagumpay na Diyos. Ikaw ang aming mapagtagumpay na Diyos, O God. Napagtagumpayan mo, Lord God, ang cross ng Kalbaryo, Lord God. That word, O God, ang kapangyarihan mo, Lord God, sa aming mga buhay. Lord God, salamat. Tinuring mo po kami na yung mga anak. At Lord God, nilalakaran namin ang iyong katagumpayan
Hallelujah, sa buhay namin, Lord God, sa lahat ng aspeto ng aming buhay na kami, Lord, ay mapagtagumpay. Dahil ang aming Diyos ay mapagtagumpay, ang aming Ama ay mapagtagumpay, aming Diyos. Salamat po sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Lord, nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat ng iyong kabutihan, Lord God. Thank you, God. For you've said in your word, it is finished, O God. At Lord, tinatanggap po namin, Lord God, sa buhay namin, Lord God, natapos na ang lahat ng bagay na nag-hold sa amin, O God. Even ang sin, Panginoon, even ang kahirapan, even, Panginoon, ang karumihan, Panginoon, Lord, ang lahat ng mga strongholds na nag-hold sa amin, Lord God, right now, in the name of Jesus, sinasawatan po namin, Lord, dinadapurak po namin, tinatapakan namin, Lord, dinudurog namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord God, your word, O God, is unshakable. Your word, O God, hallelujah, is unchangeable. Purihin ka, Lord, the Alpha and the Omega, O God, the beginning and the end. Lord, salamat dahil lalakad kami sa katagumpayan to. Anong iyong sinimulan, Lord, lumalakad kami sa katagumpayan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Thank you, God, sa buhay po ng aming mahal na Pastora Nina. Lord, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan na nagmumula sa iyo, O God, and make use of her, O God, divine wisdom, the knowledge, and understanding, Panginoon. At Lord, lagi mo siya, Lord, God, samahan. Saan man po siya, Lord, God, pumupunta. Gayon din po si Dad Chairman. Lord, samahan mo po ang kanilang buong angkan, Panginoon nila. Itago mo po sila sa iyong mapagpalang kamay, ang iyong malabay na pakpak ang mag-iingat sa kanila, Lord God, sa lahat ng kanilang pupuntahan. At Lord God, salamat dahil alam po namin, Lord God, na ang putong ng corona, Panginoon, sa iyo lamang nanggagaling. At Lord, ibibigay mo sa iyong mga anak na tapat, nagtitiwala at umaasa lamang sa iyo. Lord, salamat sa buhay ni Pastora P. Pagpalain mo rin po siya, O God. Hallelujah. Siksik-liglig umaapaw. At Lord God, let your divine will, your divine wisdom, Panginoon, Lord, ang kanyang buhay, magkunap, Lord God, ang iyong kalooban para sa kanya. Lord, salamat sa iyong mga anak na naririto sa umagang ito. Lord, salamat dahil alam po namin, Lord God, na umusap ka sa puso ng bawat isa, Lord God. Na Lord God, pinagbayaran mo na po, Lord God, binigay mo na sa amin ang katagumpayan, Lord God, ang kaligtasan. Kaya, Lord God, lumalakad kami sa katagumpayan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, salamat dahil nagsara na po ang old chapter ng aming mga buhay, Lord. Pagkos binigyan mo, Lord God, ng access ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Lord God, para makalapit sa iyo with boldness, Panginoon, with humbleness and with gratitude and thankfulness mula sa aming mga puso. Lord, salamat. Lord, nagre-respond po kami, Lord God, sa iyong banal na salita. At Lord, salamat. Wala kaming ibang gagawin, Lord, kundi purihin, pasalamatan ka. Dakilain po ang iyong banal na pangalan. Dahil ikaw lamang ay sapat sa aming buhay. Ikaw lamang, O God, ang aming Diyos. Hallelujah, our Jehovah Jireh, our Jehovah Nisi, O God, our Jehovah, our Yeshua. Salamat sa iyo, Panginoon. Hindi ka nagkulang, hindi ka nagpabaya sa bawat isa. Salamat po sa iyo ang pinakamataas na papuri pagsamba, kaluwalhatian mula sa amin lahat. Come on, church, sabay-sabay po tayo magsabi ng malakas na Amen. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Thank you, Sister Jenny, sa karagdagang kaalaman na ako sa ating Panginoong sa Kristo, ang pagsakripisyo niya sa cross, na kung saan ay pinakita at pinadama sa bawat isa ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Kanya napakapalad po natin sa araw na ito na muli ay nagkaroon tayo ng karagdagang kaalaman na ako sa ating Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa isang living testimony ng ating minamahal na kapatid na Sister Thank you, Lord, po. Nakakapuli sa ating lahat, kapatid sa ating Panginoon. Ang word po na pinagkaloob niya sa akin ay matatagpuan po sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Si Yahweh ay nandugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamailam na ani mo, sa kanya ay ibigay. Sa gayon, amalig mo ay lagi nang aapaw. Yes. Pupuri na nagpapasalamat po ako kay Lord na bigyan po niya ako ng pagkakataon na makatulong po sa inyong harapan para po pagkatao sa lahat po ng kabutihan na dinatalob niya po sa hindi lamang sa buhay ko, kundi sa aming brother husband, sa buong pamilya namin. Nagpapasalamat din po ako dahil si brother ito nga po yung pinagkaloob niya sa akin na muli ko makasama sa buhay at yan yung
mas marami po ako natututunan sa pamamagitan ng pagsiling po sa mga salita ng Diyos. Napakadami pong biyaya. Kahit dumadaan po kami sa problema, nalalagpasan po namin yun. At nararanasan din po namin magkaroon ng problema ng pangkalusugan. Pero sa awat grasya po ni Lord, ito po, malakas po kami ni brother dito. Dumanin po ako na talaga po, nawalan po ako ng paningin, inaakay na lang po ako. Pero sa pagiging patagali po po sa pangyarihan ni Lord, ito po, napakalino na po ng ating mga mata. Dumalo sa mga ganitong gawain. Nagbigay po tayo ng ating ikapo, ng ating mga love offering at maraming biyaya pa po ang ipagkakaloob sa ating ni Lord. Walang Share po tuloy yung nangyari po ng Friday sa kakagabi. Nung Friday po kasi, sa daming bawal po ng DOA sa pagpapaanak, pagka po pwede namin panganakin, pinagkutsagaan po namin. Pinagkalooban niya po ako ng pasyente ng Biyernes. Pero noon pa lang po, medyo maliit yung tiyan niya, noong mga siguro 7 months, cord coil po siya at sume. Sabi ko po, pag hindi umikot yung bata, ay masisisaryan po siya. Eh nitong kung kailan lumaki yung bata, sa nagpa-ultrasound ulit, nakita naman po na sipalik na, ulo na siya, sige lang pagsasagaan natin. Pero sa tingin ko po, medyo malaki yung bata. Kaya sabi ko sa biyanan, pag hindi po ako bumaba yung bata, baka po ako masisaryan din kasi 8 taon na po yung susundan. Ayun nga, nung umaga po, pumunta po siya, hindi pa, matindi na raw sakit bumalik. Nung i-IV ko po ulit, nag-6 AM naman, noong 2:35. Nung, bandang alas 3, mabilis naman pong bumaba, naging 8 AM. Kaya pinasok ko na sa panganakan. Pero pag tutok nung 3:30, tutok na ipanubigan, hanggang doon na lang siya sa 8 AM. Hanggang sa noong mga siguro 4:15. Parang hindi na raw niya kaya, tumataas na yung presyon niya. Dahil sabi ko sa mga, doon sa yanan at sa asawa, sige ilabas na po natin, tatawag po ako ng doktor na siyang a-attend sa kanya. Nung tumawag po ako, okay naman si doktora, kanya na po yung sasakyan, pinapunta ko sa ambulance kasi kung si brother ito po kasi yung aking patient transport vehicle, medyo malayo. Pinapintahan ko yung barangay, sa barangay naman po pala, hindi maaasahan. Pero siguro hindi naman sa lahat ng barangay. Tinatanong pa po kung taga saan, kasi hindi naman taga Alwa, taga Sapa. Hindi po kami pinayanan ng ambulansya niya. So, tumawag yung asawa, doon tumawag sa Sapa, pupunta sa lang.
tayo ay nagpapatuloy lang sa ating loyalty and faithfulness sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Purihin ng Diyos! Nakakatawa! Talagang habang nangyayari yung isang I love you, Rinsan! Sleeping time! Come on, church! Woo! Come on, time! Stand! Magkakaroon tayo ng winning! Magkakaroon tayo!
church. We are planning to have it pinturahan ulit ng ating church. Kaya mag-pray lang tayo na magkaroon tayo na provision galing sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Ginawa ng lahat ng ito, alam po namin, kayo po ito para sa amin, para sa pagpapara sa sikliklin ng buong mga Paulos. Amin po tinatalian ang kawalan
support this church. Nakita ko po ito ng abundance, Panginoon. Ang iyong mga pagpapala ng mga kapatid na hindi mapapagpapit. Ang ito, kawalan, hindi patuloy. Papanalo, hindi lamang sa kanila na bahay, hindi sa kanusinan. Ang bawat isa sa haba ng buhay, yung life, pagkaloob po sa akin. Lord, bless na po ang lahat ng mga naglagay nito, ng inyong mga suporta sa iyong sambahan. Ikaw ang magbibigay sa kanila ng mas marami pang pagkakakitaan, Panginoon. At Lord God, multiply this, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kaya hindi sila matutubusan sa mga magpapala na ipagkakaroon. Thank you, Lord God, sa mga parents ito, dahil ikaw din ang pinanggalingan. At alam po namin, Panginoon, na hindi ka, Panginoon, magtatalo sila sa iyong mga pangako na nakasaya sa iyong buhay at ganap. Ibibigay mo sa iyong mga anak. Panginoon, salamat po ng marami dahil ha-harvest kami. Ano ang aming kailangan kami dahil hindi ka, Panginoon, kawawagan ng mga pagpapala na nagdadala mula sa iyong treasure o salamat. Salamat, Lord, sa church na ito. Dahil ikaw may ari, ikaw din mag-bless, ikaw din mag-prosper, gawain mo sa kamay ng mga kapatiran na hindi maubusan ng pagkakakita ko ng mga Diyos. Salamat na marami, Lord. Thank you very much. Jesus, may we pray. Amen. Mag-celebrate po tayo ng ating 19th year anniversary. Dahil sagot na ang ating pagkain, super meal, mula sa Jollibee, Pagkuya, gawin na natin ito. Marami tayong mga kaparapol. May magdala ng parapol, go ahead, hindi namin kayo pahihindihan. Dati sa blessing para sa inyo. At si Brother June, yung kanyang parapol, pwede yung parapol na pera para nakapa-enjoy din namin. Salamat po sa ating Panginoon, 19th year! Going strong tayo, going strong. Kasi walang magsasara kung ano ang binuksan ng Panginoon. Jesus ang nagbukas ito, kaya walang sino man may karapatan magsara. Jesus, kayo gagabay sa sambahan na ito. Just continue, be faithful lang, at kayo yan, reward galing sa po sa atin. Muli po, kagaya ng dati, meron po tayong pagkain dyan sa likod bago po tayo magsiuwi. Sama-sama po tayong kumain. Ngayon po ay music team, last song, followed by final blessing na ating palabas.
sabi na ating kanina, lesson, it's finished na. Na matatanggap natin ang kayamanan na mayroon kay Kristo ay pinalit niya sa ating mga kahirapan. Poverty no more! Yes, it is dead, it is done. Hallelujah. Ano ba papayag? Tayo na inanagdag ng pera. Tayo victorious in Christ. We can do all things through Christ that is strengthen us. We are blessed. Saan ka mapumunta? Dito pa lang sa Pilipinas, blessed na rin tayo. Kailangan pumunta pa sa abroad para mag-bless tayo. Dito pa lang, mga kapatid. Pero kung tayo ay hindi pinor pumunta doon, mayroong mission, mayroong purpose sa ating Panginoon. Go! Kayo po sa akin yung mananagal ng Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Ang blessings ng Panginoon ay walang kapatid. Reserve for the Lord. Ginawaran. Kaya lahat ng mga may balak mag-abroad, in the power of the name of Jesus, maka-abroad kayo. Yes. Lord. Provide the ating Panginoon. Masasakyan na walang makapipigil. Kahit may pera pa sa Middle East, Yes. maalisin kayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. And now, people of God,